Hello everyone! Sama kayo sa amin ni Eros today papuntang Prince Albert. May grooming siya, ako naman po may eye check-up. So since nasa city na rin kami, isasabay ko na po lahat. Kasi ganoon talaga guys, kapag nasa smaller community ka, hindi practical yung isang lakad lang. So today, goal natin, matapos lahat at makauwi po kami na maayos. From Candle Lake to Prince Albert, ito yung reality ng small time life dito sa Canada. Tahimik po, peaceful, pero kapag may errands ka, magdadrive ka talaga. Kaya kapag pumupunta ako sa city, sinasabay-sabay ko po talaga lahat para one trip, marami po akong natatapos. So finally, nandito na nga po kami guys sa first stop namin, itong grooming appointment ng aso ko. So since drop off ko na po siya, now it's my turn to run errands. Since I'm already here in the city, I try to combine my errands into one trip. Quick grocery run muna tayo guys. First grocery stop ko itong superstore. Hindi naman po ako magpo-full grocery today kasi may mga konti lang po kung kailangan. Okay, superstar check. Pero hindi pa po tayo tapos guys ha, dahil may time pa po ako before may appointment. So may next stop pa po tayo. Then Walmart quick stop naman po tayo. And one section I always like checking is the reduce section, especially for fruits and vegetables. Minsan may mga items na discount kahit sobrang okay pa talaga siya. That's why I'm checking them first before buying the regular price one. So this is one little grocery habits guys that can help you be more practical with your spending. At this point nga guys, dahil nga sa feeling ko marami na ako nagawa today, kaya dumaan muna ako dito sa McDonald's para bumili lang ng makakain. Me too. So dito ako magpapa-check up guys sa eye center. So pasok na tayo. Nag-check-in muna ako and answered a few questions, and finally tinawag na nga ako for the actual eye exam. I didn't film the whole examination because I wasn't sure if I can film inside. I wanted to respect everyone's privacy inside the clinic. So I just gave you a little glimpse guys of the room and the process. Most importantly, appointments done, and now it's time to pick up my little guy Eros. Oh, thank you. How much is it? 45. 45? So, gwapo ng baby ko ah. But before we actually go home guys, apparently may last few stops pa po kami. Nagpagas muna ako dito si Shell, and since nandito na rin kami, nagpa-car wash na rin po ako. Okay now guys, tapos na kami dito mag-car wash, and next stop ko naman to ay dito sa Best Buy. Kailangan ko lang po kasing pick upin itong mga Amazon order ko. Okay guys, finally, nakauwi na rin po kami, and honestly, sobrang pagod na pagod po ako today. Sobrang haba rin po ng araw namin ngayon ng aso ko, at yung aso kong hindi rin talaga siya sanay sa pag long drive at sobrang kulit. Kaya very challenging po talaga yung araw na to, itong biyahe namin, kasi mag-isa rin po ako. Pero kahit pagod ako guys, naisip ko habang pauwi kami na itong simple trip namin today actually shows of the realities of living in a rural area here in Canada. Kasi pag may kailangan po kayong gawin at hindi po available sa small town, minsan kailangan nyo po talagang bumiyahe papunta sa nearest city. Today, kailangan kong dalhin yung aso ko for grooming. Meron din po akong eye check-up. Kailangan ko rin mag-grocery. Tapos, may iba pa kaming errands. Katulad nga po ng pagpapacar wash ko, pagdaan namin sa mechanic shop just to check my car, at yung pagpapagusolina ko na rin kasi nga po, medyo cheapest po yung gasolina sa PA. At kaya, pag pumupunta po kami ng Prince Albert, talagang sinisikap namin pagsabay-sabayin po lahat. Kasi po, kung mag-drive ka rin lang naman ng almost an hour papunta doon, might as well sulitin nyo na po yung trip para makasave po kayo ng time at saka ng gasolina na rin. And I think ito yung isa pong bagay na hindi masyadong naiisip ng mga taong nagpaplanong pumunta dito sa Canada. Minsan po kasi ang madalas na iniisip natin ay magkano kaya ang sweldo sa Canada? Magkano yung rent? Hindi lang po pala yun. Kailangan nyo rin pong isipin yung everyday life nyo po rito. Kung gaano po ba kalayo yung hospital dun sa bahay nyo? May grocery store po ba dun sa lugar nyo na malapit? Kailangan po nyo rin po ba ng sariling car? Lalo na po sa mga newcomers dito sa Canada? Paano kung pupunta po kayo sa work at kapag winter, komportable ka ba sa ganitong kalayong drive? Kasi minsan guys, mas mura nga po yung rent sa isang maliliit po na town, pero kailangan nyo rin po talagang bumiyahe para sa work, healthcare, groceries, at other basic needs. Kailangan mo rin i-consider po yung time, gas, at yung convenience nyo. Pero for me, hindi naman ibig sabihin na bad din po yung pagtira dito sa rural area o yung rural living guys. Actually, marami rin po akong gusto dito, katulad ng mas peaceful, tahimik siya, less traffic, and I really enjoy the slower pace of life dito guys. Pero kailangan
Kailangan mo lang talagang matutong mag-adjust at maglano. And I think yung pinaka-learning ko po today, when you're planning to move here in Canada, don't just plan how you're going to get here, guys. Think about the life you're going to live once you're already here. Kasi iba po yung dream na pumunta sa Canada, sa reality ng everyday life. Once nandito ka na, may mga araw na exciting, may mga araw din po na ang saya, pero may mga araw din po talaga nakakapagod, may errands ka, may mga responsibility ka, at ikaw lang po yung mag-aasikaso ng lahat. Kaya, and that's okay. I think that's also part of building a life here, guys. So, ayun guys, that's our little Prince Albert trip today. Pagod ako, haggard ako, at gutom na rin po ako, at feeling ko deserve ko talagang magpahinga ngayon. Pero at least mission accomplished naman tayo today, guys. And to everyone who's also trying to build a life here in Canada, I hope you're doing okay. Hindi naman po laging perfect ang life dito, but slowly, day by day, matutunan mo rin kung paano mag-adjust, paano magplano, at paano gumawa ng life na bagay po talaga sa inyo. So, ayun, pahinga po muna ako. And I guess that's also part of the Canada dream. Alam niyo yun, hindi lang yung magagandang views at snow. Minsan kasama rin po talaga yung pagod, errands, long drive, at yung makulit ko po na aso. But that's a real life. And that's my life here in Canada. So, yun guys, that's it for today's video. Sana na-appreciate nyo, nagustuhan nyo, or nakatulong tong video ko sa inyo ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron din po kayong mga tanong, gustong itakal sa aking mga next video or feedbacks, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo rin po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next one at lagi po kayo mag-iingat. Bye!